Kailangan na ba maghanda dahil ngayong taong 2026 magsisimula na ang tribulation? Sa panahon natin ngayon, kapansin-pansin po ang biglaang pagdami ng mga diskusyon patungkol po sa katapusan ng ating mundo. So hindi na lamang po ito usapan ng mga theologians o kaya man ng mga scholar. Ang usapin po na ito ay nasa social media na o nasa internet. At ngayon po, ito po ay nagiging pang-araw-araw na usapin ng mga ordinaryong tao. Lalo na po ngayon, sa pagpasok ng taong 2026, may mga naniniwala at nagsasabi na maaaring dito na magsimula yung tribulation. At sa taong 2033, ito naman ang sinasabi na tiyak na pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Ngayon mga kapatid, bakit nga ba sinasabi na maraming mga tao ngayon na yung 2026, ito na yung simula ng tribulation? Ngayon yung idea na yung tribulation, ito ay magsisimula na ngayong taong 2026, ito po ay nagsimula kasi naniniwala ang marami na yung tribulation, ito po ay aabot ng 7 taon. Base po ito sa 70 weeks na propesiya doon po sa Book of Daniel. Na sinasabi po doon na yung Diyos po natin, siya ay nagtakda ng 70 linggo. Ngayon marami mga Kristiyano ang naniniwala na yung 7 taong tribulation, hindi pa ito nangyayari. Bagamat may iba naniniwala, sinasabi nila, nangyayari na raw po ito. Pero marami mga Kristiyano ngayon, sinasabi nila, mangyayari pa lang yung 7 taong tribulation na binabanggit po doon sa Book of Daniel. At makikita rin po natin sa Book of Revelation. Pag sinabi kasing tribulation o yung Great Tribulation, ito po yung matinding pagdurusa o yung matinding kapighatian na mararanasan ng mundo na ito bago bumalik yung ating Panginoong Kristo dito sa lupa. At hindi lang po yun, sinasabi rin kasi ng Biblia na pagdating ng tribulation, lalabas ang Antikristo at siya yung magpapahirap at mamumuno sa mundo na ito bago bumalik yung ating Panginoon. Binanggit nga po sa Daniel chapter 9 verse 27 na mayroon pong isang pinuno doon na magpapatibay ng isang tipan at sisirain niya po ito sa kalagitnaan ng linggo. So ito po yung Antikristo at tinatawag po ito na abomination of desolation. So dahil po dyan, marami ang mga naniniwala na darating pa lang yung literal na 7 taong tribulation. Pero mga kapatid, wala pong binabanggit yung Daniel chapter 9 kung kailan mangyayari yung tribulation. Ang malinaw lang sinabi na magkakaroon ng 7 taong tribulation sa pangunguna ng Antikristo. Pero mga kapatid, may mga naniniwala pa rin talaga na ngayong 2026 magsisimula ang tribulation. So bakit? Kasi nga po sa taong 2033, yun yung eksaktong pagbaba ng ating Panginoong Kristo. Kasi dahil sinabi nga po natin na 7 taon yung tribulation, ngayong taong 2026, ito po yung eksaktong taon na kapag nagsimula ang tribulation, matatapos po ito sa 2033. So ano nga po bang meron sa taong 2033? Maraming mga naniniwala po na sa taong 2033, ito na po yung second coming ng Panginoon. So hindi po ito yung rapture. Ito po yung mismong pagbaba ng ating Panginoong Kristo dito sa lupa, mula sa langit. Sa pagbaba ng ating Panginoong Kristo, ito po kasi yung katapusan ng tribulation. Yung pagbabalik ng ating Panginoong Kristo sa taong 2033, ang basehan po ng mga tao dito ay historical. Maraming scholars ang naniniwala na ang kamatayan, pagkabuhay na magmuli, at pag-akyat ng ating Panginoong Kristo sa langit ay naganap sa bandang 30 to 33 AD. At marami nagsasabi, 33 AD mismo, umakyat yung ating Panginoong Kristo doon sa langit. Ngayon kapag dinagdagan mo ito ng eksaktong 2,000 years, lalabas po ang taong 2033. Kasi pagdating po ng 2033, 2,000 years ago, yun po yung eksaktong pag-akyat ng ating Panginoong Kristo sa langit. Kaya po marami po ang umaasa at naniniwala na sa taong 2033, bababa yung ating Panginoong Kristo. Kung paano siya umakyat sa langit 2,000 years ago, ganun din po ang kanyang pagbaba pagdating ng 2033. So ayon po sa mga naniniwala dito, ang taong 2026 ang itinuturing po na posibleng simula ng 7 taong tribulation. Habang ang 2033 naman, ito po yung pagtatapos ng tribulation. At ito po yung pagbabalik mismo ng ating Panginoong Kristo. Kaya maraming mga tao naniniwala na ngayong 2026, sinasabi nila, ito na ang simula ng tribulation. So sa timeline po na ito, yung taong 2026 hanggang 2029, ito po yung kadalasang sinasabi nila na unang kalahati ng tribulation. So ito po yung panahon ng pekeng kapayapaan. Ito po yung pag-usbong ng isang global leader. Yun nga po yung Antikristo. At pagpapatibay ng isang kasunduan o tipan. Pero sa kalagitnaan po ng 7 taon, ayon sa Matthew chapter 24 verse 15 at sa Daniel chapter 9 verse 27, magaganap po yung tinatawag na abomination of desolation na magmamarka po ng simula ng tinatawag na Great Tribulation. So yung huling 3 kalahating taon, ito po yung matinding pag-uusig, panlilinlang, at puot ng kaaway. At higit sa lahat, mararanasan po dito yung pinakamatinding judgment ng Diyos sa ating mundo. So yung Great Tribulation, sinasabi po nila, ito po ay magtatagal sa taong 2030 hanggang 2033. So, ang 2033, sinasabi po, ito po yung magiging climax ng lahat. Ito po yung pagbubukas ng langit, ang pagbabalik ng ating Panginoong Kristo, at siya po ay maghahari na sa ating mundo. So, sa time po na yun, darating yung ating Panginoong Kristo, hindi na po bilang sanggol.
kundi makikita po siya bilang isang mandirigbang Mesayas. So sa pamamagitan po ng teknolohiya, makikita ng lahat ng tao yung pagbabalik ng ating Panginoong Kristo dito sa lupa. At yan po ay mangyayari doon sa Jerusalem. So sa time din po ng pagbabalik ng ating Panginoong Kristo, inaasahan na magaganap ang paghuhukom. Ito po yung pagkatalo ng Antikristo. At kapag natalo na yung Antikristo, magsisimula na po yung kapayapaan. Itatali na po at ikukulong si Satanas sa loob ng 1,000 taon at maghahari na yung ating Panginoong Kristo. Ngayon mga kapatid, totoo na mangyayari ang tribulation. May simula ito at may wakas ito. Pero wala pong sinasabi yung Biblia kung kailan magsisimula yung tribulation. Hindi po sinabi ng Biblia na yung 2026, ito na yung simula ng tribulation. At matatapos po ito sa 2033. So yung timeline po na yan, ginawa lamang po yan ng mga tao. Isa lamang po yung theological construction. Hindi po yan diretsyong prophetic declaration. Ang layunin po ng prophecy ay hindi para bigyan tayo ng eksaktong petsa, kundi para ihanda yung ating puso. Ngayon kung tatanungin niyo po ko, kailangan na ba maghanda ngayong taon para sa tribulation? Ang sasagot ko po sa inyo, maghanda na po kayo kasi hindi natin alam pwedeng mangyari na ngayon yung tribulation. At mangyayari naman talaga yung tribulation. Anytime pwede pong magsimula yan, anytime pwede mag-rapture. Kaya dapat araw-araw ihanda natin yung ating mga sarili. Ngayon mga kapatid, bagamat walang sinasabi yung Biblia patungkol sa mga ganitong klaseng timeline, o kaya man po kung kailan magsisimula yung tribulation o matatapos, maaaring yung mga bagay po na ito yung magsilbing wake-up call para sa ating lahat. Ito po yung nagsasabi sa atin na yung henerasyon natin, tayo po yung pinakamalapit sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Kaya mga kapatid, sa pamamagitan niyan, mas lalo po tayo tinatawag ng Diyos na magsisi, magbantay, at maglingkod sa Kanya. So habang hinihintay po natin yung ating Panginoong Kristo, hindi pwedeng wala tayong gawin. Dapat po i-maximize natin yung oras natin para maglingkod sa Kanya at mamuhay ng may kabanalan. Kaya kung ngayong taon man magsimula yung tribulation o hindi, at kung babalik man yung ating Panginoong Kristo sa 2033 o hindi, ang pinakamahalagang katotohanan po ay ito. Papalapit na yung pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Sobrang lapit na po nito. Kaya dapat mga kapatid, huwag na tayong magsayang ng oras. Ngayon pa lamang, ibigay na natin yung buhay natin sa Panginoong Kristo. Kung hindi ka pa nananampalataya sa Kanya, ito yung araw ng kaligtasan. Manampalataya ka na sa Kanya. Dahil kapag hindi ka nanampalataya sa Kanya, mapapahama ka. Tandaan niyo po mga kapatid, bilang mga Kristyano, hindi na natin dapat alamin kung kailan ba magsisimula yung tribulation. Hindi natin dapat i-look forward yung tribulation kasi hindi naman natin mararanasan yan. Ang i-look forward po natin yung rapture, yung pagbabalik ng ating Panginoong Kristo na kung saan kukunin niya po tayo na sa isang kisap mata, makakasama po natin siya magpakailanman. So hindi po para sa atin yung tribulation. Huwag na po nating alamin kung kailan ba ito mangyayari. Basta ang alam natin, mangyayari ito at ito ay para sa mga hindi mananampalataya. So kung mangyayari man ngayon yung tribulation, ngayong 2026, bilang mga Kristiyano, dapat hindi tayo matakot dyan. Bakit? Dahil hindi para sa atin yung tribulation. Ang ina-expect natin, bago magsimula ang tribulation, tayo ay mararapture. At dapat mga kapatid, yan po yung ilagay natin sa ating mga puso. Huwag takot, kundi pag-asa. Pag-asa na tayo po ay kukunin ng ating Panginoong Kristo at makakasama po natin siya magpakailanman.